May nakakaalam ba sa inyo na ang sangkatauhan na isinumpa? Yan ang kwan eh. Kasi ito na siguro yung huling misyon ko eh. Dahil kailangan matagpuan ko yung mga bagay na dapat mga ilinagay bilang tanda ng sumpa. Ito kaya ang sanhi kung bakit sinabi ni Propeta Habakuk na dumadaing siya sa Panginoon. At ito ang kanyang sinabi: O Panginoon, hanggang kailan lang dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako ay dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit mo pinakikitaan ako ng kasamaan at iyong pinagmamasdan ng kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko at may pakikipag-alit at pagtatalong bumabangon. Kaya ang kautusan ay natitigil, ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinulong ng masama ang matwid, kaya ang kahutulan ay lumalabas na liko. Wala nakakaalam yang kwan na yan. Kasi ang naging trabaho ko noon ay yung linisin ang daan. Paano malilinis ang daan kung hindi mo tatanggalin ang mga sumpa? Kaya yung mga sakit na yan na nangyayari sa atin ay sumpa na yan. Nasa huling panahon na tayo. Pero hindi pa rin nauunawaan ng mga tao na ang mga sakit ay galing sa sumpa. Kung hindi mo maalis ang sumpa, ay magpapatuloy lagi ang kasamaan. Yan nga ang daing ni Habakuk. Sapagkat ang gumagawa niyan ay yung mga espiritu na ginawang hangin, na sinasabi sila inilarawan sa balang. Dahil nga wala silang kwan, wala silang pinuno, na ang kanilang Diyos yung kanilang sarili. Kung anong maging hatol nila sa tao, ganun na nga. At itong kwan na ito, makikita mo doon sa Habakuk 1:2 hanggang 4. Bakit nga kaya? Hindi kaya ang sangkatauhan ay sinumpa? Ito kaya ang may kinalaman, kaya ito yung sa mpox. Sa makatwid baga, ang monkeypox ay isang virus kuno na karaniwan nagdudulot ng banayad na karamdaman na may pamamantal sa balat ng katawan. Ang kumakalat sa pamamagitan ng kontak ng isang taong mayroong mpox, yung monkeypox. Pero ito talaga kung sa balat na kumakalat, pag na-contact ka dun sa taong may sakit, ay may kinalaman ito sa unggoy nga. Dahil yung balat nila yung balat ng unggoy. Sang-ayon sa mga balita, ang unang kaso ng monkeypox ay napasa tao sa tao. Isang lalaki na dumating dito sa ating bansa na bumibiyahe mula Singapore noong July 19, 1922. At bumalik sa Pilipinas noong July 28. Ito yung July 28 na ito, hindi ko makalimutan ito eh. Kasi ito yung araw na sinulatan ko si Axel Weber, yung CEO, spiritual CEO doon sa UBS. At siya nagpositibo at sumailalim sa Research Institute of Tropical Medicine. Kung galing sa Singapore, bakit walang balita, napabalita mula sa Singapore na doon ang may mga monkeypox doon? Bakit sa Pilipinas magsisimula ang lockdown?
Kung ito ay isang sumpa, sino makakapagpaliwanag nito? Kaya napakalalim yung mga ganyang kwan eh. Kaya nga ito, nakabata ito sa hula. Pero ito, sinulat ko na ito eh. Ito yung sinasabi na isang karamihan sama-sama na sumabay. Hindi tao itong sumabay na ito, mga hayop. Dahil kung sasabay, ang mga anak ng Ehipsyo sa kwan na ito, sa pagtawid ng dagat na mapula, ay siguradong titigilan nila. Dahil, bakit sila sasama? Ehipto sila, hindi naman sila Israelita. May kwan na ako nito, may video na ako nito, yung ikalima yata, ewan ko kung inre yun. Dahil nandoon kung paano naging unggoy ang isang tao, taliwas sa kinukuha ni Charles Darwin na ang unggoy, ang tao ay nagmula sa unggoy. Sinabi rin niya, hindi, dito sa kwan ito nga yung kwan sinabi niya, yung makakapagpaliwanag nito, na kwan, ang tao, ang unggoy ay nagmula sa tao na taliwas doon sa Darwinian evolution. Sinabi rin niya, hindi mo pagkakaloob ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Si David man ay nakakita ng kabulukan. Dapat yung binabuhay maguli ng Diyos, yung sinasabing born again. Pero ang talagang right term dyan yung reborn. At ito ay makikita sa 1:3 hanggang 5 na sinasabi, maliban na ang tao ay ipinanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito yung nakabata ito sa salitang Jerusalem. Ang problema ay kung paano siya hindi makakita ng kabulukan. Kaya pag namatay ka, nakakita ka ng kabulukan. Dahil mabubulok ka na, babalik ka uli sa sa alabok At itong paraan upang hindi ka makakita ng kabulukan, maliban na ang tao'y pinanganak sa tubig at espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi, magsipag-ingat kayo, baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tignan ninyo mga mapagwalang halaga at mapapagilala sa kayo at kayong mga param, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong kaarawan, isang gawa sa anong paraan ay hindi ninyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo. Yan ang sinasaysay ko. Sino ngayon na nakakaalam na para hindi kayo makaalam ng kabulukan? Kayong mga iglesia ni Manalo, paano nyo masasabi na ligtas kayo kung hindi ninyo alam itong na ito? Itong 1:3 hanggang 5. Ipinanganak muli. Hindi naman kayo pinanganak muli sabi nga ninyo kung pinanganak kayo muli, mga gunggong, mga tanga-tanga yung mga Manalo na yan. Pinaggagago kayo. Sabihin ko, pagkatapos nagmamalaki kayo. Kasi ang gusto nyo, sa buong mundo, kayo yung maging one religion. Kaya pinakakalat na ninyo. At yung one religion na yan, ay dyan yung global order. New global order. One government, one world, one government, one religion. Kayo ang religion. Kung kayo, ano kayo ngayon? Kampong kayo ng mga satanas. Hindi ba? New World Order.
Kampong kayo ng mga satanas. Putangina inyo. Tignan ko nga, paano kayo makakaligtas? Oh, pinag-aawayan nyo yung salitang Diyos. Ngayon, saan ngayon nakabatay yung salitang kwan? Yung monkey. Ganito ang sabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating nangis. Kaya nagkaroon sila at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Oh. Ngayon, kung salitang lalangin natin, ano yan ngayon? Ano sasabihin? Kaya nga dyan umiikot yung salitang sumpa eh. Dahil nga dyan sa kwan eh. Yung Diyos, mukhang unggoy. Putagis nyo. Sinong Diyos yun? Hindi nga ninyo kilala oh. Kayo mga iglesia, kilala ba ninyo kung sino yung nagsalita? Oh. Kaya natatawa ako sa inyo eh, mga bobo kayo. Sa gusto ninyo kwan. Marami pa kayong kamalian. Wala kayong alam. Mga bobo talaga yung mga ministro nyo. Yung manalo niyan. Bobo yan. Walang alam yan. Oh, yung nga lang hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ewan ko kung alam ninyo yun. Oh. Marami kayong hindi alam sa Biblia. Maski na sino makipagtalo sa akin, hindi o obra pagdating sa Biblia. Sinasabi ko na lang. Dahil ako pinagsulat niya mismo. Hindi niya sinabing unawain mo. Ang sabi niya magsulat ka. Sapagkat ang kayamanan na hinahanap ninyo nakabatay sa Biblia. Pero wala kayong alam. Mga bobo kayo. O, kalahat ng religyong gigibain. Sabihin ko sa inyong tao, totoo, dahil yung ginawa ni Jesus na anong ginawa niya? Oh, hindi ba pinagputol-putol ang tinapay? Oh, pagkatapos binigay niya sa mga tao. Bawat isang putol na tinapay, isang doktrina ng religion yan. Oh, ngayon, paano yun natira sa basket? Ano yun? Hindi niya naipamigay yun. Yun ang ikatlong tipan. Katanga-tanga nyo. Wow. Ayaw ninyong aminin na tanga kayo. Kayong mga religion, kayong mga ngaral, ayaw ninyong aminin na mga tanga kayo. O, subukan nyo makipag-debate sa akin. Kasi, kaya kinuha ni Kwanyan, ni Habakuk, yung salita na yon, na yung dinadaing niya, dahil nga dyan sa nakabatay pa rin dyan doon sa dokumento ng herb dokumente. Oh. Kaya wala kayong alam. Pagkatapos ang dami yung sinasabi na si Maria Cristina maglalabas. Dilabas lang nila. Problema ba sa akin yan? Kung kanila pala eh. Di kanila. Huwag ninyo akong sabayan. Oh. Dahil pag oras ako sinabayan ninyo, Bartolina abutin nyo maski na matanda na kayo. Oh. Mapag-angking kayo. Kaya nga kaya nga yung sinasabi ko, ang pinagmulaan ng mga tao yung ang sinasabi ni Charles Darwin. Kaya nga Darwinian evolution eh. Pero may kwan din dito, may napapahapyawan din yung Darwinian evolution sa pagbabago ng itsura ng tao. Dahil kung minsan, yung mga dayuhan, gayang Pilipino, nakapag-asawa ng dayuhan, siyempre, kung maputi, magiging maputi na rin. O di kaya, yung mukha, magkakaroon din ng konting pagbabago na. Magiging gwapa na. Di ba? Kaya papatak pa rin.
Kaya lang, yung sasabihin mo yung kwan, yung Diyos na yan, unggoy. hindi niya kwan. Kaya yan, napakahirap hanapin yan. Yang kwan na yan. Yang sumpa na yan. Talagang pinagtiyagaan ko yan. Kaya nga sinabi niya, mapalad yung nag-aantay ng 1,035 days. Nagantay ba si Felix Manalo? Namatay. Nakita ni Manalo ang kabulukan. Dahil namatay siya di walang silbi. Maging si David, walang silbi. Maging si Jesus, walang silbi. Dahil nakita niya ang kabulukan. Namatay siya. Ito yung isang napakalaking insulto sa Diyos. Mantakin mo, sasabihin, ang Diyos ay mukhang unggoy. Aba, paano naman yung salitang wangis? Kung unggoy, di may pagkatuso. Sino ngayon ang tuso? Hindi ba si Marcos? Bakit? Inaangkin niya yung hindi kanya. Nagpalabas siya ng maraming dokumento. Kaya nga sabi niya maghanda kayo sa pagbubulaan. Kaya yung kwan na yan, yung kasaysayan ng kayamanan natin dito sa Pilipinas, nakabatay doon sa aklat ni Daniel na iniiwasan ng mga religion. Palibas sa mga tanga mga bubo, mga gunggong. Kasi hindi nila alam yung yung kahulugan ng salitang Diyos. Ano ba ang salitang Diyos? Sabihin Diyos, Diyos kayo ng Diyos, hindi naman ninyo naunawaan kung ano ba talaga ang kahulugan ng salitang Diyos. Napakalabo hindi ninyo alam. Kung iba, kaya nga ang salitang Diyos ay ganito. Kung ang isang tao nagkasala sa kapwa niya, hahatulan siya ng Diyos. Kung linait mo yung kasama mo, di Diyos ka na rin. Kasi hinatulan mo Kaya napakabigat ng mga ganyan Kaya ang tao, Diyos din. Kaya nung magsakatawan tao si Jesus, Diyos din. Ano ba ang pinagtatalunan nyo? Nakasulat yan sa Biblia, hindi nyo makita. Ang tanga-tanga itong mga mangangaral na ito. Palibas wala kayong iniisip, kundi yung pagkakaperahan nyo. Hindi ba? Markuleta? Hindi ba sasabihin mo na yung Meralco? Pag-aari mo ba yung Meralco? Kasi ang balak ni BBM, ibabalato niya sa inyo yan. Kung makuha yung kwan. Ganyan kayo kaswapang ng Iglesia ni Cristo. Huwag mo sabihin dito to yung sinasabi ko. Tarantado ka. Alam ko lang ang mga pakay nyo. Wala kayong may tatago sa akin. Dahil ako nasaryo ako. Hindi ako nasaryo ako ng Panginoon. Hindi ako nasaryo ng Diyos. Dahil kung nasaryo ng Diyos, siya ay nagpapahula. Pero ako hindi nagpapahula. Pero si Jesus ay hindi nasaryo ng Diyos. Nazareno. Paano yung nakuha niyan? Di yung kay Daniel, si Juan. Kaya nga, magpatuloy ka ng lakad mo, sabi nga kay Daniel malabo. Ngayon, ano ba talaga itsura ng sinasabi yung Diyos? Kung ibabatay sa pamagat na Yahweh, kasi Yahweh kayo ng Yahweh, malalaman natin, sapagkat ang initial ng Diyos, ng kataas-taasan, ay A at saka B. Kung tatanggalin natin ang mga patinig, gaya ng mga patinig na tinanggal na AE, ano matitira? D, YH, WH. Pero saan ninyo ibabatay yan? Sa salitang Jerusalem. Sapagkat makatawid makatawid yung mga Israelita. Kasi si Moses hindi na pinasama Ang kinuha niyang maging pinuno nung sa kwan na yan si Josue. Nung tumawid sila. Ano nangyayari doon? Kaya nga kung babahagiin sa tatlo,
ang HER, USA at LEM, yung lupang binubukalan ng gatas at pulot. Yun ang pinangako ni Kwanyan, ni Meses sa mga Israelita. Ngayon, kung ibabatay natin sa USA, kailangan natin ang palitan yung A, E, O, O. Kundi magiging kwan na yan. A, B, C, D. O, lahat ng panimula yan. Ngayon, saan ngayon yung E? Kung E ang ginamit ni Yahweh. Kasi Yahweh kayo ng Yahweh. O, kung A, yung yung letter Y ay kwan yan, alpha. At yung letter E, yan ang omega. Ngayon, paano mapapalitan ng letter B kung A, B ang initial ng kataas-taasan? Ngayon, ang titik E, yan ang ikalimang titik sa wikang Tagalog. O maski na sa wikang English. Ngayon, yung titik B, yan ay yung numero. Yung numero, kung numero yan, kalima din yan. 5 ang bilang yan, letter B. Kaya nga doon sa mga anting-anting, may Roma. O, kaya ito ngayon, papasok dito. Sino yung mga sama-samang karamihan? O, nakwan, di mga anak ng mga Israel ay Ehipsyo. Mga panganay na anak ng Ehipsyo. O, yan. Wala kayong kaalam-alam dyan, mga tanga-tanga kayong mga religion, mga bobo. Kaya nga, ang unan nila lang ngayon, hindi unan nila lang, kundi ang nila lang ni Yahweh, na kwan, ay itong ng Eta. O. O. Hindi unggoy, ha? O. Kaya John, nagpapatunay lang, hindi unggoy nagmula ang mga tao. Kaya na, ay wala. Ngayon, sa akin kung talagang nagantay ako ng talagang oras kung paano gagawin dahil nga dyan sa kwan na yan ang pagmimisyon na yan. Kaya alam ko huli na ito na pagmimisyon ko. Na kwan, maaaring magsusulat lang ako para malaman pa ninyo yung ibang katotohanan. Kasi pag ako pina-standby na medyo matagal-tagal sa isang lugar, meron akong mahalagang gawain. Pero kailangan magtiis ka, antayin mo. Hindi ka dapat magmadali. Yan ang totoo niyan. Dahil sa pagmamadali, baka ka madapa o matisod. Yun ang ibig sabihin. Kaya si Jesus natisod yan ng bato. Ano yung bato na yun? O, hindi yung bato ara. O, kaya nga doon sa sa bolte, sabi niya, ako ang pintuan. O, kayo, iglesia, pinagmamalaki nyo, kayo mga nakapasok, labas-pasok. O, saan ninyo kinuha niyang kwan? Bakit sinabi ni Jesus ako ang pintuan? Saan nakabatay yan? O, diyan kayo mga tanga. O, mga swapang kayo sa pera, pero mga tanga kayo. Nagpupumilit kayo na masali dito, pero mga tanga kayo. Lahat na yan, puro mga pera. Paano kayo bibiyayaan kung hindi ninyo muna hanapin ang kataas-taasan dahil siya magbibigay? O, kung siya magbibigay, hindi ka kilala, bibigyan ka ba? Ay, labo nyo. Kaya nga, yan, inantay ko. Ngayon, paano mo masasabi na nagsimula sa Singapore? Kasi sa Singapore, nakalagak Kasi yan, panay hula yan dahil yung ang sinabi na doon sa Korinto na ang wika,
ay pinakatanda. Hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa hindi nagsisisampalataya. Kasi to see is to believe, yan ang gusto nilang mangyari. Oh. Eh, nakikita ba ninyo yung Diyos? Sasabihin nyo. Oh. Eh, kung minsan sasabihin, may impyerno. Sasabihin naman ng tao, bakit? Nakita mo na ba yung impyerno? Oh. Tanungin, nakita mo na ba yung langit? Hindi. Oh. Kaya nga, yung sinabi to see is to believe. Kaya nga, yung wika ang pinakatanda. Ngunit, ang panguhula ay hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Yan ang makikita ninyo doon sa 14:22. 1 Corinto 14:22. Kaya, yan ngayon. Dahil hindi nakikita, spiritual, kaya wala din kayong alam. Oh. Kaya bakit nga dito magsisimula ang lockdown? Oh. Isipin ninyo, bakit dito magsisimula samantala sa Singapore? Sino ngayon ang makakapagpaliwanag? Oh. Ano kayo ngayon? Paano? Yan ang kinukang ko sa inyo. Sinabi rin niya, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kung ganun, ang paraan ng pagliligtas ng tao ay dilipat ka mula sa katawang may kamatayan tungo sa walang kamatayan. Di lilipat ka lang eh. O hindi mo mararanasan mamatay. O kayo ng mga religion, mga tao, namamatay kayo. O di nakakakita kayo ng kabulukan. Si David man ay nakakita ng kabulukan. Dapat yung binubuhay maguli ng Diyos. O, yung born again. Yung born again ha. Pero yan ang sabi ko nga, yan termino na yan kung na yan, reborn Ito ay makikita doon sa 1:3 hanggang 5. Maliban ang tayo nanganak muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko lang para malaman nyo. Dapat yung malaman ito. Ang problema kung paano siya hindi makakakita ng kabulukan. Oh. Ito ang paraan. Maliban ang tao ay panganak sa tubig, sa espiritu at tubig, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Oh. Paano kayo makakapasok kung hindi ninyo alam ito? Oo, nasa Biblia ito. Bakit hindi ninyo kayang ipaliwanag? Ang gagaling ninyo salita kung ano-anong letra por letra. Hindi ba ninyo alam ang puro talinghaga yan? Karamihan dyan talinghaga at mga hula. Oh. Kung talinghaga at mga hula, wala naman kayong alam. Sinusunod lang ninyo yung kuano nyo para makaakit lang kayo ng mga tao na sungapi sa inyo. O sino ang Diyos nyo ngayon? Di yung pera. Kaya nga sabi, tignan ninyo mapagwalang halaga, mapaggilalas kayo. Kayo mga param. O. Sapagkat ay kung gumagawa ng isang gawa sa inyong kaarawan, isang gawa sa anumang paraan, hindi ninyo paniniwalaan kung sasaysayin sa inyo. Talagang mahirap ninyong paniwalaan. Kasi yung hinanap ko na sumpa, nakita ko sa bukid na may mga nakasalan sa bato. Ang sabi sa akin, aabante ka ng halos 2 metro. Ngayon, ang buong akala ko, may butas akong papasukin. Pero nung pagkakita ko, doon sa na yun, halaman yun. Yung tanda. Ngayon, walang makapagsabi kung anong pangalan ng halaman na yan Pero yan parang gabi. Kung gabi, kadiliman. Pero yan, ang dahon daw ng na yan, kasi sarado pa Sarado pa yung kanya, mga hindi pa bumubukad-kad yung mga dahon Kaya pala pinamadali na ako Ngayon, dahil sigurado kinabukasan bubukad-kad yun
Ngayon, yung kwan na yan, yung may kasamang maliit, na kinuha ko. At kinuha ko hanggang yung laman para yung gabi. Hindi lang yung nakalitaw, kundi yung kwan, yung laman, gabi. Pero yung kwan na yan, pag madikit ka lang ng konti dyan, mangangati na yung katawan mo. Tatagal ng ilang araw na napakahirap tanggalin. At yan, pag bumukadkad na yung dahon niyan, napakabaho niyan. Yan ang sabi sa akin ng mga nandoon nga nakakakita niyan. Dahil tinanong ko kung anong kwan Ang dahon daw niya parang gabi na may batik-batik na puti. Bakit? Ano yung puti na yun? Di yan nakabatay sa letter C. Kung ikuha mo sa A, B, C, D. Yung C, yung ang I. Kung ibabatay mo naman sa patinig ng wikang Tagalog, yung A, E, I, O, O, yung I at saka yung C. Ngayon, saan linarawan yun C? Di sa half moon. Kaya kagabi half moon tinitignan ko Ngayon, kung half moon yun, ay walang sapat na liwanag upang magbigay ng patotoo. Ngayon, nung kwan na yan, kinuha ko yan, sinunog ko. Naglabasan ang maraming, yung gabi pa lang yan naglabasan na yung kwan maraming gamo-gamo Pero nung sinunog ko na yan, kasi nagplano muna ako na kung saan ko makikita yan, kung kaan, kaya nagpasama ako. Ngayon, sinamahan naman ako, at naituro nga yan. Ngayon, nung makuan yan, naglagay din ako ng mga palatandaan. Kasi doon sa may nakita akong butas na sinalpakan ng ganito kalaking kahoy. Nakasalpak doon sa butas. Hinugot ko yan, linangisan ko upang wag na masaraduhan. Ngayon, yun naman ang isinaksak ko doon dahil doon linalabasan yung bantay. Kasi nung unang punta namin doon ang nakita nung tao yung dalawang babae nakalugay na ganyang buhok. Samantala yung nasa gitna nakangiti, maaliwala sa mukha. Nung tinanong ko ulit doon sa tao kung ano ang nakita niya. Ayaw daw niya lumingon doon dahil nakakakita yung may nakikita siya na malaking tao. Pero parang malabo yung likod pagkatapos hindi naman niya nakikita pero parang nakikita niya na aninaw niya. Pagkatapos nakaganon daw. Nakaganon. Na parang nakadipa, nakaganon. Na sino ba yung nakadipa na yun? Si Jesus. Kaya yung letter I, ako, si Jesus yan. Ngayon, yung letter C, si Jesus yan. Kaya nga nagsasalita siya ng mga talinghaga dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Yan ang totoo dyan. Ngayon, paano yung letter Y? Ito, magmadilin natin ito dahil makakuha natin sa oras yung letter Y, ngayon, bakit? Kasi kung ikukuha mo, reverse mo yung YHWH, alisin mo yung letter H, magiging Y. Ngayon, kung tatagalogin reverse mo, magiging Y, yung YHW. Ngayon, kung bakit? Ngunit sa salitang Ilocano, bakit? Di babae yung Yahweh. Kaya yan, nakabatay doon sa Alpha Omega World Master Program. Yung TBM, LSM. Pero linigaw tayo ni Marcos. Kaya ginawa niyang Tiburcio Villamor Marcos. Dahil lang gusto niyang yung anak niya. Sige na. Malapit na naman, 34 na.